Mayor, magandang hapon sa inyo. Hello po, Mayor. Magandang hapon po. Magandang umaga, hapon, ma'am. Sir Henry, magandang hapon po Oo. sa inyo lahat. Sa lahat ng ating Oo, tagapakinig. LA pala is Lord Arnel. Yes. Oo. Narinig ba ninyo, sabi ni partner, ang bata pala ni Mayor at ang pogi, ang pogi. Grabe ka naman, partner. Oo, pero isa kayo sa mga tinatawag na millennial mayors, tama ba? So, ibig sabihin, batang-bata pa, no? Oo. May we ask kung ilan taong, how young are you, Mayor LA? Mukha lang pong bata dahil maliit. Pero I'm turning 38 na rin po. Bata pa Bata nga. pa nga. Bata pa Millennial, nga. Oo, talagang oo. ano pa, dahil bata, masigasig at masipag, maswerte ang infanta for having mayor. But, Mayor, tingnan mo na, tama ba, nung isang araw, nasa Senado kayo, at kayo ay humarap sa isang pagdinig tungkol sa education particular sa classroom shortage? Tama ba, Mayor LA? Yes, Sir Henry. Tayo po ay na-invite ng Senate Committee on Basic Education as one of the resource person to represent the local governments. Ano po? At doon nga po pinag-usapan, nagkaroon ng Senate inquiry si Senator Bam Aquino, being the chair of the Senate Committee on Education o Basic Education. At yun nga po, tayo ay naimbitahan at binulalas muna natin yung aktual at factual na problema sa classroom backlogs na nararanasan po. Hindi lamang sa bayan po actually. Pero yung representation ko dun, sir, I would like yung representation nagpadala sa akin, yung grupo naming Mayors for Good Governance. So before I came there, na-consolidate ko din po naman at na-consult yung ibang mga mayors. Okay, so hindi lang po yung mga problema sa basic education sa Infanta, kundi sa iba pa pong mga lugar sa Quezon. Tama po ba, Mayor LA? Sa buong Pilipinas. O sa buong Pilipinas na to? Opo, di lamang po sa probinsya ng Quezon. Nagkakaroon yata ng technical problem. Mayor? Oo. Po sa ilang I-reestablish lang siguro natin, yung Zoom. Oo, medyo nagkakaroon lang Mayor ng lal at Siguro kasi sa weather din maulan eh. Nagro-robotics yung ating. Can we repeat it once again? Mayor LA, can we start from the top? Are you there? Apo, you were saying, Mayor? Yes, You sir, were yes, sir. representing, malinaw na po. You were representing the other mayors po. Tama po ba? Sa buong Pilipinas po ba to? Yes po, dahil yung grupo po naming Mayors for Good Governance, we were invited to represent the group. So ilang mayors po kami nandoon, I think 6 or 7. Doon nga po ay natanong kami with regards sa situation sa kanya-kanya municipality. Pero having said that, hindi lamang naman po yung Infanta yung aking tinutukoy. Talaga pong mas marami pa, mas malala pa yung sitwasyon sa ibang mga bayan. So ang sinasabi natin, sinasabi syempre ng national government, we have the biggest budget in the history for education, which is more than 1 trillion. And 67 billion was allotted for the construction of new classrooms. Kaya lamang, mahigit sa kalahati na ng taon, wala pa kami nakikita sa mga lugar namin. Yung mga mayors na kasamaan ko, wala pa. So, hindi po ba nakakalungkot at nakakadismaya? Okay. Dahil higit sa kalahati na ng taon, pero wala kaming nakitang classroom from that end. Okay. Ang masama po nito, yes sir. Ano ang Kung tunay? maghahabol man, tag-ulan na. Ano ang tunay na picture ngayon ng buong Pilipinas pagdating sa classroom? Kasi may nakita akong data na we are short of like 166,000 classrooms, Mayor? Yes sir. Ayon po sa EDCOM, aabutin ng 10 taon para ma-catch up natin yung backlogs natin. Kung yearly may 22,000 tayong mahigit na classroom na binibuild, madadamay pa yung mga makukondemn. So, 10 years yung runway natin para mahabol natin yung kakulangan. Nasa first year pa lamang tayo, higit sa kalahati ng taon, pero kakunting-kukunti pa yun na i-implement. Kaya nga, paano pa natin nahabulin yung target? At ang pinakamasakit sa akin po nito, yung napakita ko nga sa Senate Committee hearing, ay yung
hindi mo pwedeng pag-antayin sana yung mga bata. Nakakaawa yung sitwasyon. Doon na Correct. lamang sa mga makeshift classrooms, pumapasok silang may payong sa loob ng classroom. Nakapayong po. Dahil pag malakas ang ulan, basa sila. Pag matindi ang araw, Tumutulo. Oo. talaga pong tulo ang pawis nila. Halos magubad na. Nakasando na yung mga bata. So yun yung sitwasyon. Hindi lamang po sa bayan ko. I think we're still lucky enough dahil ang Infanta medyo malapit naman kami sa Metro Manila. Mas madaling maglabi ng tulong. At nakakatuwang naman natin yung ating kongresista, si Congressman Mark Verga. Pero pagdating mo sa mas ibang mga lugar, yung mga mas malalayo pa, how much worse yung situation na meron po sila. Okay. So, sa Infanta po muna tayo siguro Mayor, kasi alam ko naman na mas kabisado nyo po yung lugar ninyo. Ilan po sa ngayon ang classroom na kailangan pong itayo sa Infanta? Yan ang aking unang question. Ilan pong classroom ang kakulangan? And then, ang pangalawang tanong po, may mga classrooms ba na kailangan na pong gibain? Para po, sabi nga ng partner kanina sa ating bago po kayo pakilala, meron ng mga kailangan sigurong i-condemn within 2 years by 2028. So, kailangan palitan na rin po ito. Meron po ba kayong mga numero? Sa Infanta po muna siguro, Mayor LA. Ako po, being talagang an education advocate, umiikot talaga ako ng mga schools. Kaya alam ko po yung sitwasyon, nakita ko talaga. Lahat po naikot ko na. At mayroong 74 na makeshift classrooms. No, pag sinabing makeshift, ito yung ginawa lamang para ma-accommodate yung bilang ng mga estudyante at makapag-aaral. Pero yung mga makeshift classrooms, madalas ang kondisyon po nito ay talagang hindi maganda. Tulad ng nabanggit ko kanina, yung classroom na inuulan sa loob, ang kanyang wall ay lahat gawa sa yero kaya sobrang init. At hindi po talaga conducive para ikaw ay matuto ng maayos. 74 yung makeshift namin. And then aside from that, yung mga for condemnation at condemned. Marami na rin po kaming classroom na condemned na. Doon nga na lamang sa Kakawayan Elementary School, yun na nga yung pinaka nagagamit nilang classroom. Kaya minsan may nilabas ang Philippine Star na litrato. Last month, nagkaklase na po sila sa ilalim ng puno. Dahil nga hindi naman nila magamit, dahil condemned na, pero walang kapalit. Marami pang for condemnation, kaya all in all, pag ibibilang ko batay sa mismong aming obserbasyon at pag-ikot, mahigit 100 classroom for Infanta alone. For Infanta alone. Okay. Kaya yun po yung nakalulungkot dahil ang lagi ko sinasabi, may budget naman. Malaki yung budget for classroom construction. Sana makabawas man lamang. And ako, naniniwala naman po talaga ako sa mga tao nasa DepEd ngayon. Marami magagaling tayong undersecretaries, even ang kalihim natin. Pero nagtataka ako bakit saan nangyari yung bottleneck? What went wrong basically? Basically, Mayor Yes, sir, what went wrong? Anong naging problema? Kasi for like 2025, talagang malaki nga ang budget ng DepEd and you have 67 billion for the classroom. Anong nangyari? Are we not running out of time? Kasi sabi mo nga, tag-ulan na naman. Paano na naman tayo makakapagbuo ng mga classroom nito? Yes, sir. Yung budget natin for 2026, yung 67 billion. Ngayon nga po, ang sinasabi doon sa Senate hearing na naging reason nila, natagalan sila sa validation. No? Pero sa amin hindi yung katanggap-tanggap. Una na, it took 7 months to validate. Ikalawa, ng classroom na pangangailangan po. Ikalawa, hindi naman kami na-consult with regards sa validation. Lahat ng mga mayors na nandoon, nag-usap-usap kami. Wala naman dumaan sa amin para sabihin na magbabalidate po tayo ng pangangailangan ng classrooms. Wala. So sabi ko nga, hindi katanggap-tanggap yung reason na ganoon. No? Kailangan nating hanapin saan talaga nagkaroon ng bottleneck, saan nagkaroon ng problema. Kung ganoon po yung katagal yung validation, baka pwedeng pabilisin. Baka pwedeng involve ang mga local school boards dahil lahat naman ng bayan mayroong local school board at composite ng multi-sectoral representation. Pwede yung local school board ang magbigay ng endorsement. Ito po yung mga classrooms na priorities na ipagawa. O ito yung mga paaralan na kulang. Kasi kami yung nasa grounds. Kami yung talagang nakakaramdam at nakakakita ng sitwasyon. At hindi so, kaya, mas maganda sana kung ganun yung approach. Hindi kaya, partner, with your indulgence, mas mabilis kung ida-download na po sa LGU ang pondo for education, for classroom construction,
and improvement. Kasi we all know for a fact that bureaucracy, lalo na sa, sa processing ng budget from national to local, tali kayo sapagkat yung mga classroom naman na yan, hindi naman yan ang pondo niyan galing sa national, galing sa GAA. Hindi naman yan ang sa inyo lamang is of course to identify, to coordinate, and sabihin kung saan kailangan ng classroom. Pero end of the day, pag wala nang masilungan, wala nang maayos sa classroom ng mga paaralan, mayor, governor ang tinatamaan eh. Hindi ba kaya na-suggest nyo ba? I-download na sa inyo, tapos kayo na lang, alam nyo naman, tama kayo, alam nyo naman kung saan kailangan, kung alin ang pag-iba na, alin ang dapat tayuan, mayor. Yes, sir. Sir Henry, sinuggest ko yan sa Senate Committee hearing. Ano po? What if bigay na lamang sa amin, like Local Government Support Fund, LGSF. Tulad po ng case ko sa Infanta. Siyempre, hindi na po pwedeng mag-antay dahil maraming may problemang bata. So, gumawa ko ng paraan. Maliit naman yung Special Education Fund ko. Nasa 4 million lamang. Ang halaga ng classroom ng DepEd at DPWH ranging from 3 million to 3.5 million. Nako po. Naghanap ako ng mga CSRs at nakakuha po tayo ng grant na 3 million. Alam mo ninyo, in 3 million pesos, nakapagpagawa ako the same standard, 66 square meter classroom na brand new at nakapag-repair pa ako ng 6 pang classrooms. So sabi ko nga, kung local government pagtitiwalaan po ninyo, lalo sa amin, open public bidding kami. Ang ginawa ko pa, by administration, so hindi kami kumuha ng contractors. So nakatipid pa kami lalo. Local government mismo ang gumawa. So, talaga pong kahit maliit yung budget ng CSR sa mga nilapitan po namin ng tulong, na-maximize po namin. In total, umabot po yun ng 7 classrooms. Isang classroom na nagawa, 6 na classroom po na repair. Pero tama po ba ang acting pagkakaintindi Mayor LA na kumbaga centralize sa DepEd po anong pagpapagawa ng classroom, and if that is so, ano naman po yung nagiging kumbaga communication nyo or working relationship nyo dapat with the DepEd regional office? So technically po, yun po yung meron sa atin na binababa lamang sa amin yung information. Pero on the consultation itself, hindi rin naman po kami na-consult alin yung ipaprioritize. Ano po? So centralized po talaga. Kaya nga ako nilalabi namin din as mayors na padaliin sana at maging batas yung classroom acceleration program dahil local government yung mag-i-implement kung sakali po na yun ay maapurbahan. May kasama pang civil society organizations to make sure na maayos at dekalidad po yung mga classrooms na may tatayo. So pero ano ko lang po ulit yung question ko kanina, yung pangalawa doon sa question, Mayor LA, na ano po yung ginagawa naman ng regional office ng DepEd po dyan sa inyo sa Infanta? Paano po ang working relationship nyo naman po dyan? Ba't parang hindi po nakakarating sa dapat puntahan yung mga hinaing po ng ating mga mayors? Nakakausap po naman namin ang regional office. Ano po? But then again, syempre mag-aantay lamang din sila kung ano yung babasa kanila ng central office, kung ano ibaba na rin ba ang budget from the DBM. So, yun po yung gusto nating malaman. Saan nga doon nagkaroon ng matagal na bottleneck. Para ma-address po natin at hindi na maulit sa mga susunod, lalo susunod na taon. Okay, Mayor, now that you and they identified already the problem, ano yung mga solusyon na inyong naimungkahi at ano yung anong perception ng of course ng ating mga policy makers, senators, congressmen, and of course the Department of Education? Anong gagawin nila kasi it has to be immediate and doable, Mayor? Paano ho nila tutuparin yung mga kahilingan po ninyo? At anong mga kahilingan at anong solusyon ba ang inyong naihatag sa kanila? Number one, doon sa identification, prioritization, dahil hindi naman lahat-lahat kayang pagawa agad ng isang taon yung 122,000 classrooms na backlog. Kailangan po natin na konsultahin yung local government at local school board, especially the local school board. So hanapan ng DepEd local school board ng endorsement para alam kung ano talaga yung higit na nangangailangan. Ano po? Ikalawa,
kung maaari, dahil nasa LEDAC naman, ang Classroom Acceleration Program Bill, mapagtibay po ito para local government ang nag implement. At magiging mas mabilis po ito dahil sa lawak ng problema, mas mabilis kung ida-download po natin to the local governments. Ano po ang implementation. Opo. So, yun po yung ilan sa mga ano po natin. At ilagay po yung listahan. Ikatlo, be transparent for the DepEd. Ilagay nila yung listahan. Kasi hanggang sa ngayon, hindi po namin alam. Alin ba yung mga priority na lang classrooms? Nagulat na lamang ako dahil nung tanong ni Senator Bam doon sa Senate hearing, doon lamang namin nalaman na alin yung mga binigyan nilang priority ng mga schools na para sa akin may mas higit pang nangangailangan. Hindi namin alam saan ang galing yung data. Yes, sir. And today, this July, so we have only 5 months. Kailangan bago mag-Disyembre, magastos natin yung allotted budget. Otherwise, babalik sa Bureau of Treasury yan. Kakayanin pa ba, Mayor? Sana naman, sa lalong madaling panahon, sa natitirang 5 months, ma-download na at makapagpagawa kayo ng mga classroom kahit tag-ulan, makapagpagawa pa rin. We're hoping, sana kayanin. Opo. Sana kayanin po. Hindi ko rin po masabi. Pero subukan nilang i-download sa local government, parang LGSF. Kayang-kaya po yun. Kami nagawa namin in 2 months. In 2 months time, nagawa po namin magpatapos ng isang maayos na classroom. Opo. Pero at saka yung inyo pong kumbaga request na ipasa po yung batas, ito po yun, isa rin po yan sa hinihiling nyo rin po sa ating mga mambabatas. Tama po ba, Mayor? Yes po. Yung Classroom Acceleration Program Bill, pag ito po ay maipasa at ito naman ay LEDAC priority, napakalaking tulong po nito dahil binibigyan ng kapangyarihan ng local government to construct classrooms coming from the DepEd budget. So aside po doon, may kasama pa yung multi-sectoral na nakakatulong para bantayan yung budget at ma-ensure na maayos po yung mga classrooms. Okay, so Mayor, ano ang commitment na inyo pong napagkayarian ng inyong mga nakaharap sa Senado at sa iba pa mga representante ng gobyerno? So, according sa request si Senator Bam as the chair, inaasahan niya in the soonest time maibigay yung listahan and then ma-publish. There would be a website na nandoon yung list ng priority classrooms o gagawin po ng DepEd even with the DPWH. So, nakalagay po dapat para nakikita ng taong bayan at natatrack kung nagagawa ba o hindi on time. Okay. And maybe you have your words for the people of Infanta on this matter and for the people from the Department of Education. Go ahead, please. Sa akin mga kababayan, nagpapasalamat po ako dahil alam natin yung problema pero marami po nakikipagbayanihan. Yung aming mga departments, national government organizations, CSOs, nag-adapt classroom na po kami dahil hindi na kami makapag-antay. So kahit personal resources, nagbayanihan po kami, nag-adapt ang kanya-kanyang organisasyon ng classroom para isaayos. Para po makatulong din naman kami at hindi lamang kami nag-aantay kung kailan gagalaw po ang national government. Sa DepEd po naman, naibigay na, narinig na, at klaro po naman na ilatag yung mga suggestions. I do believe in the leadership. Kailangan lamang nating identify saan talaga yung nagiging problema at tanggapin po natin yung mga suggestions coming not just from the local government but also from the civil society organizations na andoon and other national government agencies. All right. Mayor LA, thank you so much for joining us at we're on your side dito sa problema pong ito. Thank you po, Mayor. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. God bless po. Thank you. Si Mayor Lord Arnel Ruanto LA, Ruanto ng Infanta Quezon.